Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakingitian po ang inyong katabi, pakisabi sa katabi, blessed ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, sa Ebanghelyong napakinggan natin sa araw na ito, pinansin ni Jesus yung pamamaraan ng mga Pariseyo at mga tagasunod ni Herodes, the Pharisees and the Herodians. Ang ginamit na salita ay mga ipokrito sila. Mga ipokrito sila. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, ipokrito ka ba? No? Sino ba ang mga ipokrito? Alam niyo po, lingwahe ito ng teatro, ibig sabihin ay mapagkunwari. Ibig sabihin mapanglinlang. At minsan nga sapol na sapol ang ginamit na pagsasalarawan ni Jesus sa mga mapagpaimbabaw na mga Pariseyo at mga Herodians. Ang ginamit niyang larawan ay mga libingan na pinaputi sa labas, maganda, maputi sa labas, pero sabi niya, nabubulok ang kalooban. At pansinin daw natin yung pamamaraan nitong mga ipokritong ito. Sabi ni Jesus, sabi ni Pope Francis, mahalagang makilala natin yung pamamaraan ng mga ipokrito. Kasi mamaya pag-uwi natin, manalamin tayo. No? Manalamin tayo. Baka hindi tayo salamin ng katwiran. Baka pag nanalamin tayo ay salamin ng pagkukunwari. Salamin ng kasamaan. Kaya magandang malaman daw natin yung pamamaraan ng mga taong ipokrito. Sabi niya, sabi ni Pope Francis, ang mga ipokrito, mambobola. Mga mambobola sila. Ang tawag nga niya ay flatterers. Bobolahin yung kausap. Para habang kinakausap, gagaang yung pakiramdam, madali niyang mapain. Kaya pansinin ninyo, ano yung unang mga salita ng mga Pariseyo at mga tagasunod ni Herodes kay Jesus? Sabi nila, Guro, nalalaman po namin na kayo ay tapat. Wala kayong kinikilingan. Pantay na pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Sabi ni Pope Francis, they soften the other's heart and weaken resistance. Palalambutin yung puso ng kausap para mahulog sa kanilang pain. Para mahulog sa kanilang pain. Pero malinaw na nanlilin lang sila. Malinaw na nanloloko sila. Kaya ngayong pamamaraan nila, kahit anong isagot ni Jesus, meron silang gagawin para ipitin si Jesus. Pero ang naging pamamaraan ni Jesus, pamamaraan ng katotohanan. Pamamaraan ng katotohanan. At napakaganda, habang pinagninilayan natin ang mensaheng ito ng Ebanghelyo na maging makatotohanan, maging mabuti, maging makatwiran, maging banal, ay ipinagdiriwang natin yung unang taong anibersaryo ng inyo pong patrona si Maria, salamin ng katwiran. Pansinin niyo po hindi ba sa English ay Mary, Mirror of Justice? Pero paano itinagalog? Maganda yung pagtatagalog. Hindi lang basta Maria, salamin ng katarungan. Kinikwento sa akin ni Father JD at ni Father Paul, malapit daw dito merong parlor, salamin ng kagandahan.
Meron pa ba? Meron pa ba? No, dan ba kayo nagpapaayos ng inyong buhok at nagpapa-makeup, no? Salamin ng katwiran. Kasi sabi po ni Saint John Henry Newman, ano daw ibig sabihin ng Merry Mirror of Justice? Sabi niya, hindi ito yung ordinaryong katarungan. Minsan nga yung katarungan para sa atin, yung tinatapatan ng mabuti ang mabuti. At minsan, naliligaw yung pagkakaintindi natin ng katarungan, hindi na kaya katarungan, pinagaganda lang natin yung tawag, pero ang totoo, nagiging paghihiganti. Hindi naman mapaghiganti si Maria. Hindi naman mapaghiganti si Jesus. Kaya sabi ni Saint John Henry Newman, ano daw ang kahulugan ng Merry Mirror of Justice? Sabi niya, all virtues at once, a perfect, virtuous state of the soul, righteousness, moral perfection, sanctity. Ibig sabihin, sa abot ng makakaya ni Maria, sinalamin niya ang kabutihan, ang kabanalan, ang katwiran ng kanyang anak na si Jesus. Sinalamin. Bakit kayang salaminin ni Maria? Kasi yung buong buhay ni Maria, nakababad kay Jesus. Sinubaybayan niya si Jesus mula sa sabsaban hanggang sa kamatayan, mula sa Bethlehem hanggang sa Kalbaryo. Sinubaybayan niya si Jesus. Hinaplos ang mukha, niyakap. Kaya nga yung buong buhay ni Maria, nakalapat, nakababad kay Jesus. Nasalamin ni Maria yung pag-ibig, yung kabutihan, yung kabanalan, yung katawiran ni Kristo. Kaya nga, habang nakapako sa krus si Jesus, ibinilin niya tayo kay Maria. At ibinili niya si Maria sa atin. Kasi parang sinasabi ni Jesus sa atin, ibinibigay ko sa inyo ang aking inang si Maria na nagmahal sa akin at magmamahal din sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo si Maria sapagkat wala nang papantay sa pagsalamin niya ng aking kabutihan, ng aking kabanalan, ng aking katwiran. At ito yung mga biyayang hihilingin natin. Mamaya, mag-aalay kayo ng bulaklak. Kanina ay nag-alay kayo ng mga panalangin. Ang tawag nyo ay pagdedebosyon sa mahal na Birhen. Pero ang ganda ng naging halimbawa ni Maria, hindi siya nanatili sa debosyon. Magmula sa pagiging deboto, naging disipulo. Naging disipulo. Kinikwento sa akin ng kaibigan kong pare, doon siya nakadestino sa Manawag. Nakapunta na po kayo sa Manawag, no, sa Pangasinan. No? Kinikwento niya sa akin, araw-araw nagmimisa daw siya doon sa simbahang malaki ng Manawag. At sabi niya, may napapansin siya, araw-araw, tuwing magmimisa siya, meron daw pumapasok na pusa. Tapos yung pusa, napakaswerte daw nitong pusang ito, nakakarating daw sa mahal na Birhen ng Manawag. Pumapasok dun sa kanyang altar, sabi niya, wala namang nakakagawa nun. Lahat naman tayo ang nahahawakan lang natin yung belo ng mahal na Birhen. Pero ito, nakakalapit, nakakapasok dun sa kanyang damit. Nahahawakan talaga ang mahal na Birhen. Sabi niya, araw-araw ginagawa niya yan. Papasok sa simbahan, pupunta sa altar ng mahal na Birhen, sisiksik doon.
Pero lalabas din ng simbahan. Sabi niya, alam niyo kung paglabas niya, anong nangyayari sa kanya? Ano sa tingin ninyo? Anong nangyari sa pusa tuwing lalabas siya pagkatapos niyang pumunta sa mahal na birhen? Ano sa tingin ninyo? Pusa pa rin. Sabi niya, papasok siyang pusa, pupunta sa birhen na pusa, lalabas ng simbahan, ay, pusa pa rin. Ang hamon ng pagdedebosyon natin, nag-aalay tayo ng panalangin, nag-aalay tayo ng bulaklak, ay hindi pwedeng tsismosa pa rin. Hindi pwedeng marites pa rin. Hindi pwedeng masungit pa rin. Hindi pwedeng salbahe pa rin. Kapag nagdidebosyon tayo, dahil katulad ni Maria, bumababad tayo kay Jesus, hahayaan natin na baguhin tayo ni Jesus. Papasok tayo sa simbahan na deboto, at lalabas tayo ng simbahan, disipulo na. Binago na ni Jesus. Yung nakita sa atin ni Maria, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Pinakita niya sa atin, dun po sa musical na ang pamagat ay Magnificat, kinikwento po dun yung naging buhay ni Maria. Nagsimula sa pagiging musmos, tapos nagdalaga, tapos dinalaw siya ng anghel. Sabi ng anghel sa kanya, ikaw ang napili para maging ina ng anak ng Diyos. Pagkatapos na nagmamadali siya, nung mabalitaan niya, ang pinsan niyang si Elizabeth, buntis. Nagmamadali. At pagdating niya sa bahay nila Elizabeth, umawit siya ng Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, naghagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Pero doon sa musical na yon, hindi lang pala niya minsan inawit ito. Nung tumakbo sila ni Jose, bit-bit si Jesus papuntang Ehipsyo, kasi nanganganib na ipapatay ni Herodes, natatakot si Maria, nanginginig sa takot. Baka mahuli sila ni Herodes, kunin si Jesus, ipapatay si Jesus. Pero kahit natatakot siya, umawit si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Hanggang sa paanan ng krus. Hanggang mayakap ni Maria yung walang buhay at sugatang katawan ni Jesus. Umawit pa rin siya. Kahit naluluha sa sobrang sakit. Sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Pananampalataya. Palaging namutawi sa bibig ni Maria yung pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Meron po kaming nakasama sa una kong assignment sa kumbento, si Kuya Oni. Siya po yung tagalinis ng kumbento at tagalinis din siya ng simbahan. Kapag naglinis siya, ang linis-linis, ang bango-bango. Isang araw, napansin po namin, meron siyang bukol sa kanyang leeg. Sabi namin, magpatingin ka, baka kung ano na yan. Sabi niya, mawawala din po ito. Iimpis din po ito. Pero pagkatapos ng ilang buwan,
lumaki ng lumaki, natakot na rin siguro siya kasi halos naging kasing laki na ng ulo niya. Nung nagpunta siya sa doktor, sabi ng doktor, stage 4 na yung kanyang cancer. Isang araw habang naglilinis siya ng simbahan, paborito niya kasing gawin, binubuhat niya yung mga imahen, tapos pinupunasan niya. Binuhat niya raw yung imahe ng Sacred Heart. Pinunas-punasan niya. Tapos bumulong daw siya. Sabi daw niya, Lord, ang daming beses na po na ikaw ang binuhat ko. Ang daming beses na po na ikaw yung pinunasan ko. Ako naman po yung buhatin niyo ngayon. Pagalingin niyo po ako. Alam niyo po, umimpis talaga yung kanyang bukol. Nawala. Medyo parang nanuyot lang siya kasi nag-radiation therapy at nag-chemotherapy. Kaya tuwang-tuwa kami, gumagaling si Kuya Oni. Pero hindi ko makakalimutan, magpapasko nun, tinawag niya kaming mga pare, may sasabihin daw siya. Sabi niya, uuwi na po ako sa Siquijor, taga dun sila. Sabi niya, doon na po ako mamamatay. Sabi namin, bakit ka mamamatay? Gumagaling ka nga. Tapos binuksan niya yung polo niya, nakita namin ang daming bukol. Daming bukol. Bumalik yung cancer. Pero hindi ko makakalimutan, sabi niya, gusto ko pa rin pong magpasalamat sa Diyos. Kasi po hindi yung mga anak ko at hindi yung asawa ko ang nagkasakit. Pasalamat pa rin. Nagpuri pa rin. At ganito sinalamin ni Maria si Jesus. Kahit natatakot, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, patuloy na nagtiwala, patuloy na nagpasalamat, at hanggang sa paanan ng krus, na natiling tapat sa kanyang pagmamahal. Ito yung hilingin nating biyaya. Na katulad ni Maria, masalamin din natin si Jesus. Na dahil katulad ni Maria, lumapat, tumiim na, bumabad na tayo sa presensya ni Jesus. Hindi na lang tayo basta deboto, disipulo na tayo. Tayo rin. Masasalamin din natin. Maipapakita din natin si Jesus. Yung mga gustong makarinig ng kanyang dinig, sana marinig sa pamamagitan natin kahit na bulong lang. Yung mga nais na makaranas ng kanyang pagkilos sa kanilang buhay, maranasan din sana sa atin kahit na haplos lang. Ito yung maging panalangin natin. Panginoon, maging katulad din sana kami ni Maria. Masalamin namin ang iyong kabutihan, ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan.